Noong 1991, kumpiyansa ang Iraqi Army sa pamumuno ni Saddam Hussein na walang balak mangialam ang Estados Unidos sa kanilang pagsakop sa Kuwait dahil inisip nila na takot ang US na mauulit ang nangyari sa kanila sa Vietnam War kung saan nalagas ang libu-libong Amerikanong sundalo. Lalo na at pinagmamalaki ng Iraq noon ang pang-apat na pinakamalakas na hukbo sa mundo na may mahigit 1 milyong sundalo, libu-libong tangke at daan-daang fighter jets. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na inatasa na pala ng US ang isang kilabot na general na bumuo ng isang kakaibang stratehiya na magpapabagsak sa malakas na puwersa ni Saddam sa loob lamang ng 4 na araw. Ito ang true story sa likod ng left hook strategy na naging pinakamalakas na suntok ng Amerika at mga kaalyado nito sa Operation Desert Storm. Mr. Goodbye! Taong 1990, katatapos pa lamang ng 8 taong Iran-Iraq War, ngunit imbis na makabangon ng Iraq, nalubog ito sa mahigit 80 bilyong dolyar na utang. Para kay Saddam Hussein, kailangan niyang makahanap ng mabilis na paraan upang maibalik ang yaman ng kanyang bansa. At ang nakita niyang pinakamadaling target ay ang maliit ngunit napakayamang bansa ng Kuwait. Inakusahan niya ang Kuwait na palihim umunong kumukuha ng langis mula sa Ramallah oil field ng Iraq gamit ang slant drilling. Iginiit din niyang dapat kalimutan ng Kuwait at iba pang bansang Arabo ang utang ng Iraq sa kanila dahil ang Iraq ang nagsilbing panangga laban sa Iran sa loob ng 8 taon. Ngunit para sa buong mundo, malinaw na isa lamang itong dahilan upang bigyang katwiran ang matagal na niyang balak, ang sakupin ang Kuwait at kontrolin ang napakalaking reserba ng langis nito. Noong August 2, 1990, wala nang babala, mahigit 100,000 sundalong Iraqi, suportado ng daan-daang tangke at armored vehicles, ang sabay-sabay na rumagasa papasok sa Kuwait. Napakabilis ng kanilang paglusob. Sa loob lamang ng 48 oras, tuluyan nang bumagsak ang buong bansa. Hindi lang Kuwait ang naapektuhan, biglang nabahala ang buong mundo. Sa pagkontrol ni Saddam sa Kuwait, halos 20% ng supply ng langis sa buong mundo ang maaari na niyang impluensyahan. Mas nakakatakot pa rito, ilang kilometro na lamang ang pagitan ng kanyang hukbo sa Saudi Arabia, isa sa pinakamahalagang kaalyado ng Amerika sa gitnang silangan. Kapag bumagsak din ang Saudi, maaaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon at maapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya. Habang sunod-sunod na kinokondena ng United Nations ang pagsalakay, isang paniniwala naman ang lalong tumibay sa isip ni Saddam. Walang balak mangialam ang Amerika. Pinag-aralan niya ang Vietnam War at nakita kung paano nalugmok ang Estados Unidos sa isang mahaba at madugong digmaan. Naalala rin niya ang pambobomba sa Lebanon noong 1983 kung saan mahigit 200 American Marines ang namatay. Dahilan upang umatras ang Amerika, makalipas lamang ang ilang buwan. Dahil dito, kumbinsido siyang kapag naging masyadong magastos sa buhay at pera ang digmaan, pipiliin ng Amerika na manahimik kaysa makialam at lumaban. Pero isang bagay ang hindi niya napaghandaan. Ang Amerika na haharap sa kanya ay hindi na ang parehong Amerika ng Vietnam. Ito ay isang Amerika na natuto na sa mga pagkakamali sa nakaraan. Upang palayain ang Kuwait, nagsimulang bumuo ang United Nations ng pinakamalaking military coalition mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Mahigit 40 bansa ang nagsanib puwersa at ang inatasang mamuno sa napakalaking operasyong ito ay si General Norman Schwarzkopf, isang veterano ng Vietnam na kilala sa kanyang matalas na pag-iisip. Pagdating niya sa Saudi Arabia, agad niyang nakita ang pinakamalaking problema. Napakatibay ng depensa ng Iraq sa Kuwait. Libu-libong sundalo ang nakabaon sa mga trench, napakaraming minefields ang nakalatag at handang-handa ang kanilang mga tangke para sa isang harapang bakbakan. Alam ng general na kapag dumiretso sila sa Kuwait, eksakto nilang gagawin ang inaasahan ni Saddam. Kaya sa halip na salubungin ng pinakamalakas na depensa ng Iraq, nagpasya siyang gumawa ng isang stratehiya na lilinlang sa buong hukbo ni Saddam. Isang plano na magpapatingin sa kanila sa maling direksyon habang ang tunay na suntok ay tahimik na umiikot sa kanilang kaliwang tagiliran. At ito ay tinawag niyang left hook strategy na siyang magiging una at pinakamalaking suntok ng Operation Desert Storm. Pagsapit ng January 17, 1991, nagsimula ang operasyon, ngunit taliwas sa inaasahan ng marami, hindi agad sumugod ang koalisyon sa Kuwait. Sa halip,
Pinakawalan muna nila ang isa sa pinakamalalaking air campaign sa kasaysayan ng digmaan. Sa loob ng 42 araw at gabi, halos walang tigil ang pagbagsak ng mga bomba mula sa himpapawid. Isa-isang tinamaan ng mga airbase, radar station, communication center, command headquarters, missile sites at mga imbakan ng bala ng Iraq. Pero kahit ganito katindi ang pambobomba, alam ni General Schwarzkopf na hindi pa ito sapat upang manalo. Nakatayo pa rin ang halos 1,000,000 sundalo ni Saddam. Libu-libong tangke ang nakabaon sa depensa ng Kuwait. Naghihintay lamang sa oras na sumugod ang kalaban. Kung susubukan pa rin ng koalisyon na lusubin ng mga yon ang harapan, siguradong magiging madugo ang bakbakan. Kaya habang nakatingin ng buong mundo sa mga pagsabog mula sa ere, tahimik namang nagsimula ang ikalawang bahagi ng plano, ang pinakamalaking panlilinlang sa modernong digmaan. Sadyang pinayagan ng Amerika ang international media na kunan ang libu-libong US Marines na nagsasanay ng amphibious landing sa baybayin ng Oman. Lumabas sa mga pahayagan at telebisyon sa buong mundo ang balitang naghahanda ang koalisyon na salakayin ng Kuwait mula sa dagat. Eksakto na yun ang gusto nilang paniwalaan ni Saddam. Dahil sa impormasyong yun, nagmadaling maglatag ang Iraq ng mas maraming mina sa mga dalampasigan ng Kuwait. Inilipat nila ang artillery, pinalakas ang depensa sa baybayin at inihanda ang kanilang pinakamagagaling na unit para salubungin ang pag-atake na hindi naman talaga darating. Ngunit hindi pa roon natatapos ang panlilinlang. 2 linggo bago magsimula ang ground war, isang maliit na unit na binubuo ng humigit kumulang 300 sundalo ang nagsimulang lumikha ng isang multong hukbo. Gumamit sila ng peking radio transmissions, inflatable military equipment, heat decoy, smoke generators at iba pang electronic deception systems upang magmukhang may humigit kumulang 130,000 na sundalo na naghahanda sa border ng Kuwait. Para sa Iraqi intelligence, tila unti-unti nang nagtitipon ng napakalaking hukbo sa timog. Kasabay nito, mahigit 500,000 surrender leaflets ang inihulog mula sa himpapawid sa mga posisyon ng Iraqi Army. Nakasulat dito ang babala na malapit nang magsimula ang malaking pagsalakay mula sa timog. Habang binabasa ito ng mga sundalo ni Saddam, lalo silang nakumbinsing tama ang kanilang hinihintay. Habang nakatitig ang buong hukbo ng Iraq sa peking banta, may hindi sila napansin. Sa daan-daang kilometro sa kanluran, sa gitna ng malawak at halos walang buhay na disyerto, tahimik nang gumagalaw ang tunay na puwersa ng koalisyon. Daan-daang libong sundalo, kasama ang napakaraming tangke at armored vehicles, ay unti-unting umiikot sa kaliwang tagiliran ng Iraq nang hindi na mamalaya ng kalaban. Ito ang pinakadelikadong bahagi ng plano. Kapag natuklasan ni Saddam ang kanilang ginagawa ng mas maaga, maaari niyang ilipat ang daan-daang libong sundalo at libu-libong tangke upang harangin ang paglusob ng koalisyon. Isang maling hakbang lamang at maaaring mauwi ang buong operasyon sa isang napakadugong harapang bakbakan na posibleng kumitil ng libu-libong buhay. Pero kung magtatagumpay ang panlilinlang na ito, hindi lang nila mapapanalo ang isang labanan. Maaari nilang malusutan ang pinakamalalakas na depensa ng Iraq, mapaligiran ang buong hukbo ni Saddam, putulin ang lahat ng ruta ng supply at pagtakas, at piliting gumuho ang 1,000,000 sundalo ng halos hindi man lang nila alam kung saan talaga nanggagaling ang pangunahing pag-atake. Kapag nangyari yun, hindi lang ang depensa ng Iraq sa Kuwait ang babagsak, kundi ang buong plano ni Saddam para sa digmaan. Pagsapit ng madaling araw ng February 24, 1991, dumating na ang sandaling matagal nang hinihintay ni General Schwarzkopf. Matapos ang 42 araw ng pambobomba at panlilinlang, ibinigay na niya ang utos na simulan ang ground offensive. Hanggang sa mga oras na yon, nananatiling nakaharap sa timog ang karamihan sa hukbo ni Saddam. Handa silang salubungin ang malaking pag-atake mula sa Kuwait at sa baybayin ng Persian Gulf. Hindi nila alam na ang tunay na panganib ay nasa kabilang panig na pala ng disyerto. Bigla na lamang sumulpot ang napakalaking puwersa ng koalisyon mula sa kanluran. Daan-daang tangke ang rumagasa sa malawak na disyerto ng Iraq. Mabilis na sinundan ng libu-libong armored vehicles at sundalo. Ito ang left hook, isang napakalaking paikot na opensiba na tumama sa bahaging halos walang depensa. Sa halip na banggain ang pinakamalalakas na posisyon ng Iraq, diretsong pinasok ng koalisyon ang kanilang likuran. Kasabay nito, kumilos ang 18th Airborne Corps at ang French 6th Light Armored Division na mabilis na sumugod ng mahigit 150 milya sa loob ng teritoryo ng Iraq. Ang kanilang misyon ay hindi simpleng makipagbakbakan. Ang tunay nilang target ay ang putulin ng lahat ng supply lines ng Iraq upang hindi na makarating ang gasolina, bala,
pagkain at karagdagang tropa sa mga sundalong nakikipaglaban sa Kuwait. Habang nangyayari yon, isa pang mabigat na suntok ang dumating. Mahigit 40 helicopter ng 101st Airborne Division ang nagsagawa ng malalim na air assault at inagaw ang kontrol sa Highway 8 sa kahabaan ng Euphrates River. Ito ang pinakamahalagang ruta ng pagtakas ng Iraqi Army. Nang mapasakamay ito ng koalisyon, para bang biglang nagsara ang tanging pintuan palabas ng bitag. Sa silangan naman, sumugod ang US 7th Corps kasama ang mga puwersang Briton upang durugin ang Republican Guard, ang pinaka-elite at pinakamalakas na unit ni Saddam Hussein. Ito ang hukbong inaasahan niyang magiging sandigan kapag nagsimula ang pinakamabigat na bakbakan. Ngunit bago pa man sila makapaghanda, nagsimula ng gumuho ang kanilang buong command system. Patuloy na binobomba ng F-117 Nighthawk stealth aircraft ang mahalagang command center, habang ang mga Tomahawk cruise missile mula sa mga barko ng US Navy ay eksaktong tumatama sa communication facilities ng Iraq. Isa-isang natahimik ang mga headquarters, naputol ang mga linya ng komunikasyon, maraming commander ang hindi na makausap ang kanilang mga unit. Sa loob lamang ng ilang oras, nagkaroon ng matinding kalituhan. May mga batalyon na naghihintay ng utos na hindi na kailanman dumating. May mga tangke na patuloy na nakatutok sa timog kahit napaligiran na sila mula sa kanluran at hilaga. Ang iba naman ay hindi man lang alam kung nasaan ang pangunahing puwersa ng kalaban. Sa puntong yon, hindi na ito simpleng bakbakan. Habang nakatingin pa rin ang maraming unit ng Iraq sa maling direksyon, napapaligiran na sila ng koalisyon mula sa kanluran, timog at silangan. Naputol ang kanilang komunikasyon, wala nang malinaw na utos, at isa-isang nagsara ang lahat ng ruta ng pagtakas. Sa loob lamang ng ilang oras, ang hukbong inakala ni Saddam na hindi matitinag ay nagsimula ng gumuho. Dahil putol na ang komunikasyon, maraming Iraqi commanders ang hindi na alam kung ano ang nangyayari sa ibang bahagi ng labanan. Ang ilan ay naniniwalang nasa timog pa rin ang pangunahing puwersa ng koalisyon. Ang iba naman ay nagulat na lamang nang makita ang mga tangke ng Amerika na papalapit mula sa direksyon na hindi nila inaasahan. Napakabilis ng pag-abante ng koalisyon kaya maraming unit ng Iraq ang hindi na nakapaglatag ng depensa. Sa halip na makipagsabayan sa bawat posisyon, nilalagpasan ng mga American at British armored units ang mas mahihinang depensa at dumidiretso sa mas mahalagang targets. Habang naiwan sa likuran ang mga nakahiwalay na unit ng Iraq, wala na silang magawa kundi sumuko o tuluyang maiwan sa gitna ng disyerto. Kasabay nito, sumiklab ang ilan sa pinakamalalaking labanan ng mga tangke sa kasaysayan ng Amerika. Sa malawak na kapatagan ng disyerto, nagharap ang daan-daang tangke ng koalisyon at ng Iraq. Ngunit mabilis na lumabas ang napakalaking agwat sa kakayahan ng dalawang panig. Ang mga M1 Abrams tank ng Amerika, kasama ang makabagong thermal sights at fire control systems, ay kayang makita at tamaan ang kalabang tangke kahit mula sa napakalayong distansya, maging sa gabi o sa gitna ng makapal na usok. Kadalasan, napapatumba na nila ang mga tangke ng Iraq bago pa man makapagpaputok ang mga ito. Sa kabuuan ng kampanya, tinatayang mahigit 3,300 Iraqi tanks ang nawasak, habang 31 lamang ang nawalang tangke ng Amerika sa mga armored engagement. Halos 106 laban sa isa na kill ratio, isa sa pinaka one-sided na resulta sa kasaysayan ng modernong digmaan. Habang dumarami ang mga nasisirang tangke, lalo namang bumabagsak ang moral ng mga sundalong Iraqi. Marami ang nawala ng commander, marami ang wala ng bala, pagkain o gasolina. Ang iba ay ilang araw nang hindi nakakatanggap ng kahit anong utos. Unti-unting napalitan ng takot ang kanilang kagustuhang lumaban. Maging ang Iraqi Air Force ay halos tuluyang nabura bilang isang epektibong puwersa. Sa 4 na araw, tinatayang mahigit 400 Iraqi aircrafts ang nawasak, nabaril o tuluyang nawala sa serbisyo, kabilang ang mga eroplanong tumakas papuntang Iran at hindi na naibalik sa Iraq. Dahil dito, halos wala nang kakayahan ng Iraq na pigilan ang tuloy-tuloy na pag-atake ng koalisyon mula sa himpapawid. Sa sandaling nawala ang kontrol nila sa himpapawid, halos malaya ng kumilos sa mga fighter jet, bomber, attack helicopter at reconnaissance aircraft ng koalisyon saan man nila gugustuhin. Sa lupa naman, may mga buong unit na ibinaba na lamang ang kanilang mga armas at sumuko. May mga sundalong Iraqi na iniwan na lamang ang kanilang mga tangke at naglakad palabas ng disyerto, at ang iba ay sumuko na lamang sa mga international news crew dahil hindi nila mahanap ang mga sundalong Amerikano upang formal na magpabihag. Samantala, habang isa-isang bumabagsak ang kanyang mga elite unit, wala nang magawa si Saddam Hussein upang pigilan ang pagguho ng kanyang depensa. Ang hukbong inihanda niya sa loob ng maraming buwan ay mabilis na nawawasak sa loob lamang ng ilang araw.
Pagsapit ng February 28, 1991, 4 na araw lamang matapos magsimula ang ground offensive, nagdeklara na ng ceasefire ang koalisyon. Ang digmaang inaasahan ng maraming military analyst na magiging panibagong Vietnam ay natapos ng mas mabilis kaysa sa inakala ng buong mundo. Sa loob ng wala pang 100 oras ay nagawang talunin ng pinagsanib na puwersa ng Estados Unidos at 42 bansang koalisyon ang halos 1 milyong sundalo ng Iraq. Napakalaki rin ang naging agwat sa pinsala ng dalawang panig. Tinatayang mahigit 30,000 Iraqi soldiers ang napatay o nasugatan sa loob lamang ng ilang araw ng ground campaign, habang 148 American service members ang nasawi sa mismong labanan. Bukod pa rito, humigit kumulang 60% ng mga tangke at artillery ng Iraq ang nawasak o tuluyang hindi na nagamit. Ang hukbong minsang kinatatakutan ng buong gitnang silangan ay halos gumuho sa loob lamang ng 4 na araw. Ngunit para kay General Norman Schwarzkopf, hindi yon ang pinakamahalagang tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasukat sa dami ng mga tangke na sinunog o sa dami ng mga sundalong sumuko. Ang tunay na tagumpay ay ang katotohanang nagawa nilang talunin ng isang hukbong mas malaki kaysa sa kanila nang hindi nila labanan ng pinakamalalakas nitong depensa. Matapos mapalaya ang Kuwait, marami ang nagtataka kung bakit hindi na lamang itinuloy ng koalisyon ang paglusob hanggang Baghdad upang tuluyang pabagsakin si Saddam Hussein. Ngunit malinaw ang paliwanag ni General Schwarzkopf. Ayon sa kanya, ang mandato ng UN ay iisa lamang, palayain ang Kuwait. Walang ni isa sa mga resolusyon ng UN ang nagbigay ng pahintulot upang sakupin ang Iraq o pabagsakin ang gobyerno ni Saddam. Kapag itinuloy nila ang paglusob sa Baghdad, malaki ang posibilidad na umurong ang France, ang mga bansang Arabo at iba pang kasapi ng koalisyon. Kapag nangyari yon, maaaring maiwang mag-isa ang Estados Unidos at United Kingdom sa isang napakahabang okupasyon ng Iraq. Sa kabilang panig, hindi matanggap ni Saddam Hussein ang bilis ng kanyang pagkatalo. Ayon sa mga ulat matapos ang digmaan, labis siyang nagalit at inakusahan ang ilan sa kanyang pinakamataas na opisyal ng pagtataksil. Ilan sa kanila ay iniulat na agad niyang pinapatay dahil naniniwala siyang may mga taong nagpabaya o nagkanulo sa kanya sa gitna ng operasyon. Makalipas ang 12 taon, nagbago ang sitwasyon. Ang administrasyon ni President George W. Bush ang nagpasya noong 2003 na lusubin ang Iraq at sakupin ang Baghdad. Sa maraming paraan, ang kinatatakutan ni General Schwarzkopf noong 1991 ay nangyari rin. Ang US ay nanatili sa Iraq sa loob ng maraming taon. Humarap sa matinding insurgency at gumastos ng napakalaking halaga sa digmaan kasama na ang buhay ng maraming sundalo. Kaya madalas banggitin ng mga military historian na ang babala ni General Schwarzkopf tungkol sa pagpasok sa Baghdad kung pinakinggan lamang ng Amerika ay hindi sana sila magbubuwis ng maraming buhay sa loob ng Iraq. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin ang left hook sa mga military academy sa iba't ibang panig ng mundo bilang isa sa pinakakongkretong halimbawa ng operational deception at maneuver warfare. Minsan, ang tunay na panalo ay napagdesisyonan bago pa man magsimula ang pinakamalaking bakbakan. At noong 1991, napatunayan ni General Norman Schwarzkopf na ang isang stratehiyang mahusay na pinag-isipan ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa 1 milyong sundalong handang lumaban. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.